Kasuman, tuloy pa rin sa trabaho si Pangulong Marcos ngayong araw. Tiyempo pa ito sa utos niyang paigtingin ng pagbabakuna sa bansa. Kaya ang DOH ilulunsad sa susunod na buwan ng nationwide bakuna eskwela. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alili. Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles and the other CFC. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nakaligtas sa trangkaso na usong-uso ngayong tag-ulan. Sa Awards Rights for 2024 Outstanding Government Workers sa Malacanang kanina, ang Pangulo na mismo ang umaming masama ang pakiramdam niya. Awardees of the 2024 Outstanding Government Workers, I'm sorry, I have picked up what everybody else seems to have, which is a cough and a cold. But it will not slow me down. Kahit sa sectoral meeting kahapon sa palasyo, naka-face mask pa si PBBM. He just said he's under the weather. So I suppose it was his birthday last week. So dami ng bumati sa kanya. I'm sure someone passed him a bad bug. Sinubukan pa ngang bawiin ang pahayag na ito. Pagkatapos kasi ng press briefing kahapon, naglabas ng statement si Health Secretary Ted Herbosa na nagsasabing nagampanan ng maayos ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang tungkulin at hindi naman siya quote-unquote under the weather. Ang hindi maikakaila ngayon, maraming sakit ang dapat iwasan lalo na sa mga bata. Kaya utos ng Pangulo sa DOH, paigtingin pa ang immunization program sa Pilipinas. Matatandaan na noong 2021, panglima ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamababang bilang ng mga batang nabakunahan. Para tugunan nito, isasagawa ng DOH ang nationwide bakuna eskwela na sisimulan sa October 7. Gagawin ang bakunahan tuwing Biyernes sa buong buwan ng Oktubre sa lahat ng public schools. Target nito ang estudyante na nasa grade 1, 4 at 7. It is a libreng bakuna. Bibigyan sila ng measles at rubella vaccine at tetanus and diphtheria. Tapos yung grade 4 na babae, na batang babae, 9 years old ito, yung mabibigyan sila ng human papilloma virus vaccine or yung anti-cervical cancer vaccine. Paglilinaw ng DOH, walang pilitan ang pagbabakuna dahil hihingan muna ng permiso ang mga magulang bago turukan ng mga bata. Ang usual process namin, pag may nag-refuse na parents, yung health workers na namin ang pumupunta at ini-interview, tinatanong bakit ayaw magpabakuna. And then we tried to convince them baka maling information. Target ng Health Department na mabakunahan ang 2 milyong bata kada taon.